pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Hanggang lunas
Isayas 1:18-20. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lalamunin ng tabak, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. Lumapit sa Diyos. Ang diablo ang magnanakaw na dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Pinipigil niya tayong lumapit sa Diyos sa paraan ng pag-uusig sa atin na marami at mabigat ang ating mga kasalanan. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at muling binuhay ng Ama. Tugunin natin ang panawagan ng Diyos na lumapit at ipahayag ang ating mga kasalanan sa Kanya. Si Kristo na kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Mamuhay tayo sa liwanag ni Kristo at tayo ay lilinisin niya ng Kanyang dugo. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin at lilinisin ng Diyos sa lahat ng kalikuan. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Maging masunurin sa Diyos. Sinabi ng Diyos, kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Magagawa natin ito kung tayo ay magpapakagalak sa Diyos at laging magbubulay-bulay ng Kanyang salita. Sa ating pagsang-ayon at pagsunod sa Diyos ayon sa Kanyang salita, tayo ay tumatayo na nakatanim sa grasya ng Diyos at nagiging mapamunga at matagumpay ayon sa Kanyang sinabi. Tayo ay lalago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Galatia 3:9-11, 13 at 14. Ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumampalataya. Tanging pananampalataya ang paraan ng pagsunod sa Diyos. Ang gawa ng pananampalataya sa Diyos ay pag-ibig sa Kanya.
Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Anumang hingin natin ay tinatanggap natin sa Diyos dahil tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. Nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Wala nang hatol laban sa mga na kay Kristo Jesus. Tayo ay pinalaya na ng kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Juan 15:5-7 at 8. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Makapamumunga ng marami. Tayo ay makapamumunga ng marami sa pamamagitan ng pananatili kay Jesus bilang ating puno ng ubas. Sinabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo ay nananatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay nananatili sa atin, mahihingin natin na tayo ay mamunga ng Kanyang bunga. Gagawin ng Diyos na mamunga tayo ng maraming bunga ni Jesus dahil ito ay magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Manatili sa pag-ibig ni Jesus. Sinabi ni Jesus, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kalooban ng Diyos na ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay maging isa, gaya ng Ama na nasa kay Jesus at si Jesus ay nasa Ama. Sinabi ni Jesus, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing,
Pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.